Good morning. This is Pastor Ruel greeting you a happy day. And we can continue to declare that this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. At gusto rin nating pasalamatan ang mga kapatiran natin sa GIA LA sa pangunguna nila Pastor Manny and Ate Christy sa blessing na natanggap natin the past days, just the past week. Amen? Ika nga ayuda from Azusa, GIA LA. Salamat talaga, Pastor Manny at sa mga kapatiran. Di na po ako magbabanggit ng pangalan, baka kasi may malimutan ako. At talagang very timely ang inyo pong blessing. Kaya on behalf of all the members, the family of JGIA here, we express our profound gratitude sa inyo pong pag-ibig. Amen. So, sa umaga pong ito, ang title po ng ating message ay Living by Believing. At ito po ay nasa 2 Corinthians chapter 5 verses 6 to 8. At hayaan niyo pong basahin ko po ito sa inyo. So we are always confident even though we know that as long as we live in these bodies, we are not at home with the Lord. For we live by believing and not by seeing. In other words, we live by faith and not by sight. We live by believing and not by seeing. Yes, we are fully confident. And we would rather be away from these earthly bodies, for then we will be at home with the Lord. Tayo po'y saglit na manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming matanggap ang nakakapagpalakas, nakapahayagang nakapaloob sa mga salita mong ito. Lalo po sa panahon namin ngayon na kailangan po namin hindi lang maging matibay, kundi patuloy na lumalago at nakakaranas ng pagtatagumpay sa lahat ng area ng aming buhay. Naniwala kami, hindi dahilan ang mga nangyayari sa kapaligiran para kami ay manatiling hindi lumalago, kami ay stagnant, kami ay napipigilan sa amin pong mataas na pagkatawag. We can still press on toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Salamat po. Ito po ang aming dalangin, Ama naming nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Meron po akong question. Are you a warrior or a warrior? A warrior means laging nag-worry. Meron pong Pino sa internet, si Franklin Graham, anak po ng well-known evangelist na si Billy Graham. Doon po sa pinost niya, meron pong isang 99 years old World War II veteran. At siya po ay talagang pinararangalan sa pagiging World War II veteran niya. Dahil marami po siyang na-encounter na matitinding imposibleng situations, difficulties, life-threatening confrontation sa gera. Pero na-survive niya. Pero alam niyo ba mga kapatid, kaya ko po ito na ikukwento, ito pong veteran na ito, 99 years old, ay naging survivor din ng COVID-19. Take note, 99 years old, pag tinamaan ng COVID-19, ang sabi ng nakakaraming expert, napakaliit ng chance na makasurvive. Hindi lang po siya nakasurvive, siya po ay talagang nakaranas ng kagalingan at that very old age. So ano po ang naging sekreto niya? Ang sabi po niya, siya po ay warrior and not warrior. At yan pong katangian na yan, simula pa nang siya ay sundalo hanggang siya ay maging pasyente, patuloy niya pong nararanasan ang pagiging matagumpay as a warrior. At nagpapasalamat po siya sa Diyos. Kaya nung nabasa ko to, tinanong ko yung sarili ko, am I a warrior or a warrior? So, sa umagang ito, may tatlong major points na gusto ko pong i-share sa inyo. Ang una po,
para po tayo ay makaranas ng progress, ng development, ng paglago at maging matibay. Hindi lang mag-survive, kundi mag-thrive ay sa pamamagitan ng makatulong itong tatlong major points. Una po, matutunan po nating to live not just by bread alone, but also by every word that comes from the mouth of our God. Yung po bang hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na buhay. In other words, yan po yung sinasabing living by faith. Pangalawa, yung pong don't mix the two principles. Ano po yun? Yung living by faith is a principle. Then, living by sight is also a principle. Hindi po pwedeng may time nabubuhay tayo by faith. Ang lakas-lakas natin. Pero may time nabubuhay po tayo by sight na kung saan nadidiktahan tayo ng nakikita natin, nararamdaman natin, at tayo po ay napaghaharian ng kabagabagan. At kapag yan po ay nangyari, pwede po tayong lumubog at mapahamak. Katulad po na nangyari kay Peter, nakakaranas po siyang lumakad sa tubig. By faith, nangyayari yan. Pero dumating din sa time na he started to live by sight. Nakita niya yung malalaking alon, maramdaman niya yung malalakas na hangin, nagsimula po siyang madaig ng kanya pong takot. Nagsimula po siyang to live by feelings, by what he was seeing. And then lumubog po siya, buti na lang nang sumigaw siya, "Panginoon, tulungan mo ako!" Tinulungan siya ng Diyos. And then last yung pangatlo, trusting in the Lord always. Alam niyo po, ang pagtitiwala sa Diyos ay napakalaking blessing po. Ang sabi nga ay mapalad ang taong sa Diyos ay nagtitiwala sapagkat hindi po siya mapapahiya at mabibigo. Sa tatlong bagay po na yan, magkakaroon po tayo ng katiyakan na kahit ano pong difficulties ang ating pong maranasan, pwede po tayong patuloy na mag-progress, patuloy pong lumago, at patuloy pong magtagumpay. Sa point number 1 natin, sino po ang pwede nating gamiting example? Ito pong taong ito, talagang grabe ang difficulty na kanyang na-experience. Ito po ay si Abraham sa Genesis chapter 12. Hindi ko na po babasahin, medyo mahaba. Siya po ang isang masasabi nating magandang halimbawa ng mga taong sa kabila ng mga kasagabalan, imposibleng sitwasyon, ay naging malakas, nag-persevere, and then he was able to make progress at natupad ang mataas na pagkatawag sa kanya ng Diyos na maging father of many nations. Kailan po siya nagsimula sa pananampalataya, nabuhay sa pananampalataya, living by faith and not by what he is seeing? Kailan po siya nagsimulang mabuhay hindi lamang sa tinapay, kung hindi sa bawat salita ng Diyos? Ito po, ayon sa Genesis chapter 12, nung siya ay inutusan ng Diyos at siya'y sumunod, na ang sabi, iwan mo ang iyong bayan. Malinaw po, iwan mo at pati ang bahay ng iyong tatay. Ano po ang ginawa ni Abraham? Sumunod po siya, iniwan niya. Alam niyo po, hindi po madali para kay Abraham yon. 75 years old, at nasa security na siya, meron na siyang properties doon, ando doon na po yung kanyang stable job, secure na po siya doon, pero iniwan niya. At siya po'y sumunod. As sabi sa Hebrews chapter 11, sumunod siya sa Diyos at pumunta siya sa lugar na mismo siya hindi niya alam. So, kailan siya nagsimulang to live by the Word of God, not just by bread? Nung iniwan niya. Okay? Baka merong para makapagsimula po tayo lubusan sa pamumuhay pananampalataya na magbibigay po sa atin ng kalaguang patuloy. Baka may pinapasurrender po sa atin ng Diyos. May pinapaiwan po sa atin. Huwag na po tayo mag-atubili. Iwan na po natin yun. I-surrender na po natin yun. Yung mga luma po nating pamumuhay, yung mga luma po nating mga kaisipan na paggising sa umaga ay kung ano-ano na agad takot, andaos. Alam nyo ba,
nakita ko, bago ka pala manood ng balita ngayon, kailangan inuna mo muna mag-spend ng time sa Panginoon. Punuin mo muna ang sarili mo ng Word of God. Punuin mo ang sarili mo ng pananampalataya. Pag hindi mo ginawa, tanood ka kagad ng TV, madadaig ka ng kabagabagan. Dahil patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19. Okay, sa buong mundo, paglilimang milyon na. At ang dami pong namamatay. May mga tinatawag pang second wave. Okay, so, para po tayo ay makaranas ng katulad ni Abraham, ay sa kabila ng kanyang difficulties, siya po ay nakaranas ng pag-unlad at pagtatagumpay. Sa Romans chapter 4 verses 18 to 21, sinasabi, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Sa liwanag ng salita na binasa natin, salita ng Diyos, full of confidence si Abraham na nasa kanya na lahat ng dahilan para hindi mag-progress, para hindi makapagpatuloy. Pero nagtagumpay si Abraham. Imagine, 100 taon na at ang asawa niya ay baog pa. Paano pa, kahit anong paliwanag, talagang napaka-imposible. Pero mga kapatid, kapag may pagkatawag sa iyo ang Diyos, walang anumang dahilan para hindi matupad at hindi ka magtagumpay sa calling na yan. Siya ay full of confidence. Mga kapatid, sa panahon natin na ngayon, paano natin masasabing magkakaroon tayo ng ganitong confidence? Paano kung wala pa rin tayong siguradong trabaho? Paano kung wala nang dumating na ayuda? Katulad sa GCQ, wala na raw ayuda. Paano tayo magkakaroon ng katiyakan na tayo ay makakapagpatuloy na may kapayapaan, kagalakan at kasiguraduhan? Mga kapatid, ang confidence natin, ang katiyakan natin ay hindi sa magagawa ng tao, kundi sa magagawa ng Diyos na buhay na nagpasimula ng mabuting gawain sa atin at sa buong katapatan niya ay tatapusin niya ito upang makarating tayo sa tinatawag na mataas na pagkatawag, yung tinatawag na high calling. At natupad nga po kay Abraham yung pagiging ama ng maraming bansa, kahit na po masasabing wala ng pag-asa, umasa si Abraham. Okay? So, sa pangalawang point po natin ay don't mix the two principles. Ito po yung kailangan nating hilingin sa Diyos na tulungan tayo magiging consistent sa ating confidence. Kasi ito po yung principle na naglalaban. Living by faith is a principle, and then the other one is living by sight. Hindi po pwedeng ito ay nag-alternate sa ating buhay. Hilingin natin sa Diyos na araw-araw makuha nating mabuhay sa pananampalataya. Katulad ng nasabi ko, si Peter, sa kanyang pag-uumpisa sa pagsunod sa Diyos, nakaranas siyang lumakad sa tubig. Oo, at talagang walang nakakagawa nun. At that time, in that particular moment, he is living by faith. At kapag siya ay lumalakad sa pananampalataya, nakakaranas siya ng himala. Pero nung siya ay nag-shift na living by sight, kung saan nakikita niya yung malalaking alon, nararamdaman niya yung malalakas na hangin, siya ay nadaig ng kanyang nakikita at nararamdaman at siya ay nagpasimulang lumubog. At buti na lang, humingi siya ng tulong sa Diyos, tinulungan siya ng Panginoon at siya ay naligtas. Mapanganib po na tayo po ay may araw na nabubuhay sa pananampalataya at may araw na nabubuhay sa ating nararamdaman at nakikita. Tinungan tayo ng Diyos na tayo ay talagang mabuhay sa mundo ng pananampalataya. Alam niyo ba mga kapatid yung sinasabing nabubuhay sa sariling mundo? Narinig niyo na ba yung may sinabihang, ay may sariling mundo yan? Alam niyo mga kapatid, tayong mga mananampalataya, may sarili din tayong mundo. Iba tayong mag-isip, iba tayong magsalita, iba tayong kumilos.
tayo ay nabubuhay sa mundo ng pananampalataya. Kaya maraming iba maaaring nagtataka sa atin, tayo ay weird. Alam nyo, may patotoo po kami sa San Antonio. Panahon po ng tag-init. Alam nyo, meron pong time doon po sa San Antonio, talagang hindi pwedeng hindi ka nakatapat sa electric fan. Sobrang init po doon sa lugar namin. May time ako po ay hindi nakatapat sa electric fan. At ako po ay magsasalita na. At that time talagang hirap na hirap po ako. Init-init, pawis na pawis po ako. Kaya ang nangyari po, nagkaroon po ako ng prayer, ng desire, na magkaroon ng aircon. At that time, napakaliit po ng income diyan sa San Antonio kasi karamihan pong umaattend po doon ay mga seniors. Konti-konti po ang kabataan, kaya napakaliit po ng pumapasok na tithes and offering. Pero kung ano nga imposible sa tao, ay posible sa Diyos. At kapag naunawaan po natin yan, magkakaroon po tayo ng kalakasan ng loob na talagang walang imposible sa Diyos. At pinag-pray po namin yan hanggang nakatanggap po kami ng pananampalataya that God will supply all our needs. Alam nyo, mahalaga lang po araw-araw may natatanggap tayong pananampalataya sa Diyos. At kapag natanggap po natin yung pananampalataya sa Diyos, kailangan nating i-confess, i-declare yung ating pong pananampalataya. Sabi nga, if you want to change your world, you have to change your word. Kaya mga kapatid, nung nakatanggap po tayo ng pananampalataya sa Diyos na buhay, ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. The next Sunday, pagtayo ko, sabi ko sa mga kapatiran, brothers and sisters, kita nyo ba yung aircon natin? Ang lalaki. Nararamdaman nyo ba ang lamig-lamig? At that time, napakainit pa rin po. Pero kapag tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya, meron po tayong sariling mundo. Iba po tayo magsalita, iba po tayo mag-isip. Sa paningin ng mga tao, tayo ay parang baliw na hindi maintindihan. Ang sabi ko, kita niyo, ang sarap-sarap, ang lamig-lamig, di ba? Nagkakatinginan po sila. Pero alam niyo, ng mga oras na yun, I'm just confessing, I'm just declaring my confidence that God will supply what we need, yung aircon. Alam nyo, bago pa matapos ang 2 o 3 buwan, may ginamit ang Panginoon. Bigla pong nagkaroon ng budget para magkaroon po ng aircon ng JGS San Antonio. 2 3 horsepower na split type. At the Sunday, 1 week before na ma-installan ng aircon, si Pastor Manny ang magpipreach. Tapos, sabi na, bago ko tawagin si Pastor Manny, sabi ko, next week po, ay may aircon na po tayo. Declaring pa rin yung faith. At mga kapatid, parang matawa-tawa at hindi pa rin parang makapaniwala. Kasi next week Sabi, pagtayo ni Pastor Manny, sabi niya, brother, ba't hindi pa ngayon? Sabi ko, kasi, Pastor, next week pa talaga. Praise be to God. Ano nangyari? The next week, na-installan yung mga aircon na nagpalamig sa napakainit na lugar. Palakpakan natin ang Panginoon. So, makikita po natin, kailangan lang nating panatilihin. We have to be consistent in our confidence. And to be able to do that, we really have to confess what we believe. Kaya araw-araw may natatanggap po tayong pananampalataya. At ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Remember, don't mix the two principles. Otherwise, hindi po tayo makaka-experience ng progress, ng breakthroughs, ng promotion, ng increase. Ang sabi nga, kung gusto mong ibigay sa iyo ang kaluguran ng puso mo, ibigay sa iyo ng Diyos, ibigay mo rin sa Diyos ang kaluguran niya. At ang sabi, imposibleng ma-please ang Diyos ng walang pananampalataya. Kaya kung maibibigay mo ang kaluguran ng Diyos sa isip, salita at sa gawa, sisiguraduhin ng Diyos, ibibigay niya sa iyo ang kaluguran ng puso mo. Maaaring wala ka natatanggap pang ayuda, wala ka pa rin hindi mo natanggap ang amelioration. Pero hindi, ang confidence natin, hindi manggagaling sa tao, kundi sa Diyos. Kapag nagpupuri ka pa rin, nananalangin at gumagawa ka pa rin ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos, hindi lamang 2 kilo ang matatanggap mo, baka 1 kaban. At hindi lamang sardinas, kundi mga litsyong manok ang matatanggap mo. Kapatid, pag tayo na pinanatili natin to live by faith na nakakapagbigay kaluguran sa Diyos,
sisiguraduhin ng Panginoon, as you take delight in Him, He will give you the desire of your heart. And then last, sa ating pong pangatlong points, ang sabi ko dito, always trust in the Lord. Palagi tayong magtiwala. At bakit po tayo magtitiwala sa Diyos? May tatlong dahilan. God is faithful. Amen? God is good. Is God good? All the time. All the time, God is good. And then, God is powerful. Kapag sinabi ng Diyos, matutupad yan. At meron po tayong makapangyarihang Diyos na nagpasimula ng napakabuting gawain sa ating buhay. At sisiguraduhin niya that the good work He started in us, by His faithfulness, He will carry it on to completion. Kaya mga kapatid, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Paggising sa umaga, magpasalamat tayo sa mabuti nating Diyos. Nagtitiwala tayo. Pagtulog nating gabi, salamat po o Diyos. At sa kinabukasan, buong panahon na ito ng pandemic, patuloy tayo at hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sabi sa Psalms 37, verses 3 to 5, trust in the Lord and do good, and delight in Him, and He will give you the desires of your heart. Alam nyo, meron po isang Christian na, I don't know if he's a Christian or not yet, pero nung siya po ay nalaman niyang positive siya sa COVID-19, ito po ay naging tawag ba doon, naging trending at naipasa bilang patotoo. Ito pong taong ito ay nailagay po siya sa ICU at dahil sa positive po siya. Mahirap po pala na ikaw ay maka-experience ng ganito. Nag-iisa ka, walang dadalaw sa iyo, walang makadalaw, nanghihina ka, hindi ka kagad makapag-cellphone. At hirap na po siyang huminga. Tumawag po siya sa Panginoon at nagtiwala siya sa Diyos. Ang sabi, Lord, magpadala ka ng someone that will encourage me, that will really strengthen my faith. Hindi naman siya madalaw ng loved ones. Bawal nga for the protection ng kanyang loved ones. Alam nyo, may ginamit ang Diyos. Isang cleaner. Yung palang cleaner na ito, mananampalataya at naging missionary din. Isa po siyang cleaner sa ospital na yon. And I believe nothing happens by accident. Tayo pong mga lumalakad sa pananampalataya, maaaring hindi po natin naiintindihan ang mga nangyayari, hindi natin maunawaan, pero lagi nating sinasabi, everything is working together for our good, for the good of those who love God. Maaaring hindi niya maintindihan bakit siya nagkaroon ng nagkasakit. Sa kabila nun, tumawag siya sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, itong cleaner na ito, ang tanging nakakapasok doon, kinausap siya. Kinamusta siya at hindi siya agad makasagot. At yung cleaner na to, nagsabi sa kanya, hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. Ako'y naging missionary sa mga bansa at nakita ko ang katapatan ng Diyos. At pagkatapos, alam niyo ba itong cleaner na ito, nag-offer ng prayer sa kanya, na malugod niyang tinanggap sapagkat kailangan niya ng prayer. So pinag-pray siya at sabi ng cleaner, Lord, bigyan mo po siya ng pag-asa. Bigyan mo po siya ng pagkakataong gumaling at maranasan pa ang iyong pag-ibig. At siya ay mangyak-ngyak na sumabay doon sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagkatapos umalis na yung cleaner, siya ay talagang nakaranas ng kakaibang kapayapaan. Actually, simula nang umalis yung cleaner, naiba yung pakaramdam niya. Biglang gumaang at medyo lumuluwag yung kanyang paghinga at nagpatuloy. Alam nyo, for the first time, bumalik yung kanyang panlasa. Bumalik yung kanyang craving sa pagkain. At nasabi niya sa Lord, Lord, salamat, nakakaramdam na ulit po ako ng panlasa at ng gutom. Pwede po ba akong humiling? Pwede po bang maka-request po ng cracker na ang flavor ay parang hipon cracker, at saka ng Coke o soft drinks? Alam niyo mga kapatid, the next day, eto na naman yung cleaner, may dalang cracker ng flavor hipon.
at soft drinks na Coke. Naluha na talaga siya. Sapagkat yung desire ng puso niya, ibinigay ng Diyos. Nagbunga yung pagtitiwala niya. Kapatid ko, magtitiwala tayo sa Panginoon. Sisiguraduhin ng Diyos na as we take delight in Him, He will give us the desires of our heart. Mga kapatid, ano ang desire ng puso mo? Kahit imposible yan, ibibigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat may magandang plano sa iyo ang Diyos. May mataas na pagkatawag sa iyo ang Diyos. Kaya nga si Paul, kahit nakakulong siya, dineclare niya, I press on toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Lahat tayo meron tayong high calling. At hindi ito mapipigilan ng anumang sitwasyon, ng anumang virus, ng anumang limitation, ng anumang difficulties. Matutupad at matutupad ang plano ng Diyos. Alam niyo, tuwan-tuwa siya, kinain niya yung cracker, flavor hipon, at yung soft drinks. Mga kapatid, sa Panginoong Hesus, walang imposible. Ang ating mga difficulties, maaaring nakaka-experience tayo ng extreme poverty, extreme limitation, extreme weaknesses. But our extremity is our opportunity to experience the perfect love and power of God Almighty. At ang ating poverty, by the grace of God, pwedeng maging ating riches. Ang ating weakness, pwedeng maging ating strength. Kaya mapalad tayo. Sabi nga ni Paul, consider it pure joy. Paano tayo magkakaroon ng pure joy? Hindi natin sigurado ang trabaho, ang ayuda. Pwede natin consider it pure joy. Dahil the testing of our faith will build us up. At sisiguraduhin ng Panginoon na matutupad yung napakataas na pagkatawag ng Diyos. Amen? So mga kapatid, para patuloy tayo makaranas ng increase and promotion kahit nasa imposibleng situation. Posibleng-posible sapagkat meron tayong Diyos na buhay. Matutunan lang po natin tatlong bagay. Learn to live not by bread alone, but by the Word of God. Sabi nga ni Pastora Nordy last week, be an extreme doer of the Word of God. And then, iwasan natin pagsabayin ang living by faith and living by sight. Hilingin natin sa Diyos, maging consistent tayo to live by faith. Not by what we feel, what we see, what we hear, but we live according to the promise, according to the Word of God. And then last, trust always in the Lord Jesus Christ. Amen? So tayo po ay manalangin. Lord, salamat po. Ikaw ang aming Diyos. And because of that, we can press on toward the mark for the prize of the high calling of God. Nakatulad ni Abraham, Lord, sa kabila ng extreme limitation, impossible condition, natupad yung pagkatawag mo maging ama siya ng maraming bansa. Naka-experience siya ng increase, ng promotion, ng tagumpay, na pwede rin namin maranasan kung gagayahin po namin yung kanyang principle, living by believing and not by seeing. Tulungan mo kami araw-araw, matuto kaming mabuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salita ng Diyos. Tulungan mo rin kami na palaging mabuhay sa pananampalataya. Huwag naming i-mix na may times na bubuhay kami o Diyos sa aming nakikita. Lord, tulungan mo kami by the help of the Holy Spirit na laging magtiwala sa inyo anuman ang nararamdaman namin, nakikita. Laging kaming confident, hindi dahil sa magagawa ng tao sa amin, kundi dahil sa magagawa mo sa amin. Lord, tinataas din po namin ang aming mga kapitbahay na kung anong confidence meron kami dahil sa iyong pag-ibig, ay ganun din confidence na magkaroon sila. Gamitin mo kami para makita nila kung ano yung aming sikreto, bakit patuloy pa rin kaming may kapayapaan at kagalakan kahit na nagpapatuloy pa ang quarantine na hindi pa malaman kung hanggang kailan matatapos, at masasabi namin sa kanila ang sikreto namin ay ang mabuhay sa pananampalataya sa buhay na Diyos na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa mula sa wala. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po may communion tayo. Aalalahanin natin ang kamatayan ng Panginoon Hesus. Nang ang Panginoong Hesus ay nandito sa lupa, alam na alam niyang ire-reject siya. Alam na alam niyang mamamatay siya.
pero full of confidence siya dahil kasama niya ang Diyos na buhay at siya po ay nagtagumpay. Siya po ay muling binuhay at naging hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at ang sino mang tatawag sa pangalang Jesus ay maliligtas. Sa ating pong pag-observe ng communion, aalalahanin po natin ang kanyang kamatayan, na ito po ay magpalakas sa ating pananampalataya, na ang Panginoong Jesus ay namatay para tayo po ay mabuhay, na siya po ay nalibing, ngunit muling nabuhay para sa ating kalaguan. Kaya sa ating pagkain ng tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan at sa pag-inom sa saro na sumisimbolo sa kanyang dugo, magkaroon po tayo ng isang uri ng katiyakan na talagang malalagpasan po natin ang pandemic na ito, na hindi lang natin ma-endure, ma-enjoy, hindi lang tayo mag-survive, kundi tayo magta-thrive. We can make progress. We can persevere and make progress. We can still experience great increase, great joy and peace. At yan po ay dahil sa pag-ibig at kapangarihan ng ating Amang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. God bless po sa bawat isa at sa ating pong pag-communion. Amen.